So, ayun. Ang ating topic for today is, yung series pa rin natin, yung totoo ba? Kasi, sabi dito, training the heart to practice the truth and teaching the mind to recognize falsehood. So, meron tayong 9-week series and nasa 4th installment na tayo. Parang loan lang. So, ano yung mga pag-uusapan natin? Ayan. Yung last time, ang pinag-usapan natin is about peace. Nice. Very good. So, ang una natin pinag-usapan, love, joy, peace. And ngayon, patience. So dito, tinatanong natin kung yung mga nararanasan nyo, yung love, yung joy, yung peace, na hinahanap nyo, is talaga bang nararanasan nyo siya? Or, ano lang yun? Peke. Siyempre, di tayo tumatangkilik ng peke unless, ano ka na, nagmamadali. And kaya nagmamadali kasi pag-uusapan natin is patience. Ano ba yan? Parang So, kasi mayroon tayong pinagkuhaan na verse nito and pag-uusapan natin yung mamaya. So, para sa lahat ng mga nag-aantay. Ayan. So, gusto ko lang i-imagine nyo, ano yung mga bagay na inaantay nyo sa inyong buhay? Some of us, yung iba, nag-aantay ng jowa. Yung iba, nag-aantay abangers, di ba? Yung mga lalaki na may crush silang babae, mga babae na may crush silang lalaki, na meron ng jowa. Taga-abang lang sa gilid, di ba? Tapos, kapag naghiwalay na, sasabihin ni ng lalaki, "Bossing! Kamusta ang buhay-buhay?" Di ba? Bigla papasok, "Bossing, kamusta ang buhay-buhay?" Di ba? Tapos sa mga babae naman, bigla na lang nagpaparandam yan. Bigla, di ba? Sasabihan, "Oh, hello, hey, misteryo." Ganon. "Di ko mabasa ang iyong tunay imbutido." Ayan. Kaya sumasabit yung ngunguya ko eh. Ayan. So, may iniintay ka ba? Ikaw ba yung nandun sa puno na nag-iintay? Hindi ako yan Pero, may may similarities lang. Pero, may iniintay ka ba? Kasi yan yung ating topic. Masyado ka bang mainipin? Masyado ka bang madaling magalit? Madaling madala ng tukso? Madala ng puso mo? Madala ng galit, inis, inggit, etc. Ano pa? Sa patience. Kapag may inaantay kang kaibigan, madalis ka bang magalit? So, yan yung ating mga tatalakayin for today, for this afternoon. So, ito yung pinanggalingan ng ating verse. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, yan yung ating pag-uusapan. So, yung mga susunod na topic, yung kindness, goodness, bahala na yung dalawang pastor dyan, dalawang preacher na mag-away kung ano yung kindness sa goodness. And then gentleness, Baka malito sila dyan. Ayun. Pag-uusapan natin to kasi ito yung mga bagay na nanggagaling sa Panginoon. Ibig sabihin, nung pinanganak ka, wala ka nito. Nung pinanganak ka, nangaagaw ka agad ng lollipop. O naiinggit ka dun sa kapatid mo na bakit siya na yung favorite, hindi na ako. Di ba? May mga ganon. So, nakikita natin na sa buhay natin, pagkapanganak pa lang natin dito sa mundong ito, yung kasalanan nandito na sa katawan natin. Di ba? So, yun yung ating titignan dito. Ano ba yung fruit of the Spirit? Ano ba yung fruit ng Spirit na patience sa ating buhay? Ano ba yung totoong pag-aantay or pagtitiis? Kasi marami tayong ibang mga term dyan. So, first of all, ito, yung love, it is not love if there is no joy. Di ba kanina, love, joy, peace, patience. So, para maintindihan nyo to, kaya sinabi dito na, but the fruit of the Spirit is, hindi siya are, hindi siya plural, kundi singular. So, English 101 lang yan. Then, it is not love if there is no joy. Siyempre, alam natin yan. Meron ba nagmamahal dito na buong araw, buong taon, malungkot lang siya. Walang saya sa pagmamahal.
Yun na yung mga tao ayaw na magmahal, no? So, kung wala kang love, there's no joy. Then, kung may nararamdaman kang joy, and if there is no peace. So, it is not joy if there is no peace. Minsan masaya tayo, pero merong bumabagabag pa rin sa isipan mo. For example, yung mga nagpa-party-party, masaya sila. Pero pagdating nila sa bahay nila, pagtulog nila, there is no peace. No? May inaalala pa rin sila, may nanggugulo pa rin sa isipan nila. And there is no peace, walang kapayapaan, or hindi ka mapapanatag kung wala kang patience. No? Kung hindi ka kung nahihirapan ka magtimpe, nahihirapan ka magantay, mabilis kang magalit, etc. So, yun ang ating pag-uusapan. And some of you magsasabi sa inyo, Kuya, meron naman akong patience. Diba? Pero, yun yung tinatanong natin sa series na to. Is it really a patience? Is it really patience? Yung nating ginagawa. So, before we start, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, reveal to us, Panginoon, yung message mo na gusto mong iparinig sa bawat isa na dinala mo dito sa iyong simbahan, Panginoon. Ayaw, Panginoon, na ikaw po ang makita namin. Yung pangangailangan ng aming puso ay ma-meet mo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang siya magpakita sa amin kung gaano mo kami kamahal. And at the same time, Panginoon, inaalagaan in every moment of our lives. So, Panginoon, kami iyong gabayan sa pangalan ni Jesus. Lahat ang magsabi ng Amen. So, ano ba ibig sabihin ng patience in every day of our lives? Ano ba yung pinapractice natin? Ito yon. Pagtiis ng sakit o pagsubok ng mahinahon. O walang reklamo. Kayo ba yan? Pagpapakita ng pagtitimpi sa harap ng hamon o tensyon. Tagalog na Tagalog ano yan? Galing sa Merriam-Webster yan. Tapos, tinagalog ko. Sa ChatGPT. Hindi ako. Tapos, hindi pa dalos-dalos, hindi nagmamadali or hindi pa bigla-bigla. Then, another one is matatag sa kabila ng pagtutol, kahirapan, o pagsubok. Talagang yung puso mo, hindi, pusong sibuyas. Diba tayo, no? Hindi ka madaling magalit, di ba? Kayang magtiis o handang magtiis. Kahit anong mangyari. Ayan, hello. So, ito yung patience sa atin ngayon. Pagtitiis, pagtitimpi, pag hindi pa dalos-dalos, matatag, ayan. So, marami tayong Tagalog words for patience. So, medyo malawak to ng konti. Konti lang. Pero, I know, alam nyo na yun. So, ngayon, ang unang problema natin sa patience is we are dodging conflict instead of solving the problem. Minsan, kapag merong kahirapan na dumarating, or pagsubok, or hindi ka masyado kang na-down. Sinabi na magulang mo sa'yo, hindi ka katulad nung kapitbahay natin. O kaya, lagi kang pasaway. Tapos, ang lagi mo lang ginagawa, lagi ka lang tumatakbo, umiilag, para kang nasa Matrix. Di ba? You're dodging the bullet. Hindi ko pinipilit magpatawa, pero yan yung ibig sabihin. You're dodging the conflict, di ba? Hindi mo sinusolve yung problema. Hindi ko ibig sabihin dyan ay solve mo yung bala, no? Pero, hindi mo sinusolve yung problema. Another one, tatlo to, highlighting other sins. Kaya madalas hindi tayo magawang magtiis or magtimpi kasi lagi mo nakikita yung dumi sa mata nila. Muta pala yun. O kaya, yung dumi sa kanilang attitude or sa kanilang pag-uugali. Sobra ka mag-highlight. Halos buong buhay niya, hinighlight mo, puro ka ganito. Ang sama mo. Grabe. Diba? Grabe ka mag-highlight, di ba? Tapos yung pangatlo, natanda mo lahat, di ba? Highlighted eh. Pangatlo, selfishness. Wala na akong joke yan. Pero ayan, selfish. Nagsiselfie na fish. So, masyado kang selfish, kaya mabilis kang magalit, hindi ka madaling mag-antay, or pabigla-bigla ka magdesisyon.
Kasi, we are caring more about what we want than what God wants sa ating buhay. Minsan, lagi natin pinipili kung ano yung gusto natin. Kaya madalas, yung problema natin is, kaya tayo mabilis mag-decide, kaya tayo mabilis magalit or makagawa ng mga bagay na hindi natin gusto. Dahil, lagi nating inuuna kung ano yung unang nating nararamdaman. Kasi first of all, hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ng ibang tao. Syempre, ito yung una mong naramdaman, yung nasa puso mo. Wala ka nang pake sa nararamdaman ng ibang tao. Kaya ka mabilis magalit, di ba? Selfish. Ngayon, ito yung tatlo nating problem. So, hindi natin ito susolusyonan kasi first of all, lahat meron tayo niyan. Pero ano yung ino-offer ng Diyos para sa ating lahat about sa mga gantong problema ng ating buhay? Habang nandito tayo sa mundong ito. Our patience and impatience. Tama ba yung English ko dyan? Examples. So, magbibigay ako ng mga examples para mas makarelate kayo. So, unahan muna natin yung negative side, yung impatience. So, yung tatlo nandun sa taas, i-check lang natin kung pasok ba sila dyan sa tatlong yan. Una, nagagalit sa kamalian ng iba. Yung mabilis kang magalit sa kamalian ng iba, yung kapatid mo, natapos kumain, paglapag dun sa lababo, tapos iniwan, nagagalit ka agad. Tapos sasabihin ng kapatid mo, iinom lang ako eh. Pero maghugas ako, di ba? Pero ang bilis mo magalit, di ba? Ang bilis mo mag-decide. O kaya yung iba naman, iniwan na yung plato doon sa lababo, tapos sinititigan mo ng masama. Naabangan mong bumalik doon sa lababo. So, you're highlighting other sins. So, ubos biyaya at laging mahabang tulog. Sino dito yung kapag kumakain sa bahay nila, talagang lamon? Wala ka nang pakialam kung meron pang kakain, basta uuubos dito. Sila may kasalanan kasi wala pa sila dito sa pagkainan. Di ba? O kaya lagi kang mahaba matulog. Kapag natutulog ka, mahaba. Kaya kapag ginising ka ng nanay mo, bad trip ka, di ba? Tulog pa ako eh. Ingay nyo. Imbis na, pagising mo sa umaga, nagtatrabaho ka na, naglilinis ka na ng bahay, naghuhugas ka na. So, pina-priority mo yung sarili mo dyan. Selfishness. Next, mainipin sa mga nalilate. Ayan, kapag may nakita ka nalilate, nanlilisik yung mata mo, di ba? Bakit late si Edre? Hindi, lagi pa lang. Lagi pa. Mainipin ka, di ba? Bakit galit? Bakit ba? Di ba, may ganun. Next, inagaw si Crutch kahit di mo jowa, di ba? Yung kahit may jowa na, inagaw mo pa rin. O kaya dumadamoves ka. For example, di ba, may jowa na, friends lang kayo. Sabi mo, friends lang kami. Pero binibilhan mo na ng stick, Yun. Pero joke lang yun. Joke lang. Ayun. Di ba? Masyado kang mainipin. Bago pa sila maghiwalay, agawin ko na, di ba? Ay, ganon. Or, hindi nakikinig. Ito sa mga groupings. Sa mga tropa nyo, hindi ka nakikinig. At ang gusto mo lang, ikaw lang yung magsalita, ikaw yung bida, ikaw si Jollibee. Di ba? Konti na lang, titingin ka na sa burger. Di ba? Lagi ka na lang nakatingin sa burger, lagi ka na, ikaw na nagsasalita, ano ba yung burger? Sarap. Hindi ka na hindi na nakapag-share yung mga tao sa paligid mo. Pero parang mainit talaga. Pero gusto ko na mag-ubad. Ubad na nga ako. Commercial, ding, 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 ding. Windbreaker, walang wind. Nabe-break yung wind. Ayan, nakikita kasi yung muscles. Ay, charot lang. Okay. So, yan yung impatience natin. Masyado tayo nagmamadali. Hindi ko na nilagay dyan yung about sa galit or Ay, nalagay ko ba? Nalagay ko pala. Or about dun sa mga bagay na kung saan tayo, nagiging impatient. So, ang problema sa pagiging impatient, alam naman nating mali yan. Kung hindi mo alam na mali yan, patingin ka na kay psychologist. Ayan. So, impatience leads us to bad feelings and then to bad decision. Lagi niyong tatandaan na yung kasalanan, nagsisimula yan dun sa kung gaano ka katagal nagtitimpi. Or kung nagtitimpi ka ba. Or ang ginagawa mo, unti-unti ka nang lumalapit dun sa mga
lumalapit dun sa tukso. O for example, kapag may nagalit sa'yo, may nagagalit sa harapan mo, syempre, nag-iinit yung kung ano man kailangan uminit, no? Tapos, it leads us to bad feelings. Sabi, hurt ako, dapat i-hurt ko rin to. Then, ano mangyayari? Mag-lead yun to a bad decision. So that's why may mga nagsusuntukan. May naghahanapan ng lisensya. Nasa yung lisensya mo? Parang yung mga may sasakyan na yung nakaka-relate. O kaya nanghihingi ng papel sa'yo. Bakit wala kang papel? May papel ka, tinatago mo. May mga ganun. Diba? It leads us to a bad decision. So, lagi niyong tatandaan, mali ang pagiging impatient. Dali. Tapusin na natin to. Okay, huwag na kayo maging impatient. Tapusin na natin to preaching na to. Yun lang naman huwag kayo maging patient lang kayo. Alam nyo, maraming pwedeng magsalita sa harapan and then sabihin lang sa inyo kung ano yung huwag niyong gawin. Napakadali lang nun. Kahit sino, kahit si Maverick na dito. Huwag ka malate. Kadali lang sabihin yun, di ba? O kunyari, nag-preaching, di ba? Preaching patience. Tapos pagpunta sa harapan, let us pray. Pagkatapos ng prayer, huwag kayong maging impatient. Mahal kayo ni Lord. Let us pray. Di ba? Closing prayer agad. Pwedeng ganon. Kasi, hindi naman yung pagsasalita sa harapan or yung pag-share nung galing sa Bible is something na galing sa Diyos at hindi lang kayang ibigay ng mga tao. Yung mga tips na yon, na mga kailangan mo sa buhay mo, yes, maiinganyo ka doon. Pero ang problema doon is, yun ba talaga yung tama? O yun ba talaga yung pinakakailangan ng puso? Ngayon, madali na lang yung impatience. So, bigyan ko kayo ng verse. Sabi ni Lord, or sabi sa Proverbs 14:29, whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. That's why, ang patience, hindi nanggagaling dito, sa puso. O yung love. O sabihan ko na kayo, pati yung love, hindi nanggagaling sa puso. Nanggagaling dito, sa isip mo. Kasi doon ka nagde-decide kung mamahalin mo ba yung tao o hindi. Kung mag-iintay ka ba o hindi. O magtitimpi ka ba o hindi. Sa utak nanggagaling yon. Sa mga mas malalim pa sa English, sa science, yung feelings natin, hindi talaga galing sa puso, galing sa utak. Pero, ang ibig ko lang sabihin dito is when we, kapag nagmamahal tayo, kapag ginagawa natin yung mga bagay na mabuti, hindi yun dahil feeling lang nila, kundi dahil nag-decide sila na gawin yon. Ganon din yung Panginoon. Hindi dahil feeling niya na love niya tayong lahat, kaya tayo minahal ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos kasi nag-decide siya na mahalin tayo. Mahalin ang bawat. Mahalin ka. Ganon din sa pagpili ng mamahalin. Nagdi-decide ka, hindi nagfi-feeling. Feelingera. And that's why whoever is patient has great understanding. Malawak yung pag-iisip mo once na hindi ka madaling magalit. Kaya that's why yung mga madadaling magalit, folly. Or sa Tagalog, tanga. Kasi hindi nila ginagamit yung utak nila, kundi yung nararamdaman lang nila, ang sinusunod nila. So next, our patience. Ito medyo tingnan nyo kung pasok kayo dito, nagtitiis ka lang sa mga maling ginagawa ng mga tao. For example, may pumatid sa'yo. Binubuli ka na pala. Nagtitimpi ka. Lalayo na lang. Di, wag mo na. Huwag mo sumbong sa nanay mo. Di, wag mo isumbong sa teacher. Hindi ko susumbong. Nagtitiis ka lang. Another one. Nagtitiis ka ng gutom o ng antok. Sino dito nagtitiis ng gutom? Kasi may mga ibang agenda. Yung, naalala ko nung elementary ako. Pinapabaunan ako, pero hindi ko binibili ng pagkain. Pinanlalaro ko lang. Sige, okay lang maglakad. Sa mga laro lang ako sa video karera. Video karera pa yung term. Another one, nag-iintay ka lang para sa mga late. Ba, nag-iintay ka. Good boy ka dyan. Another one, nag-iintay ka sa crush mo na medyo lagi nandyan
Another one, nakikinig ka lang sa ibang tao. Ngayon, mapapansin nyo, ito yung mga madalas nating, yung iba ginagawa. Pero may mga rason bakit natin yung ginagawa. Yun yung titingnan natin dito. So, ito pa yung isang problema sa pagiging patient naman. You remain patient in order to get the things you're impatient about not having. Tama ba yung English ko dyan? Paki-check. Paki-check nga yun ng grammar. Pero chinek ko na yan sa ChatGPT. Tinagalog natin para mas madali. Nagtitiis ka upang makuha ang mga bagay na hindi mo matiis na wala ka. Minsan, nagtitiis ka or nagtitimpi ka or nag-iintay ka kasi ang rason mo, makuha yung mga bagay na wala ka or yung magawa mo yung gusto ng puso mo. For example, nagtitiis ka para makuha ang atensyon ng iba. Nag-aaral ka ng mabuti para makuha yung atensyon ng fill in the blank. Nagtitiis ka para makuha ang mga bagay na gusto mo. Another one, nagtitiis ka para makuha, mali yung para maging masaya lang. Nagtitiis ka para maging masaya lang. Lastly, nagtitiis ka para makalamang sa ibang tao. Akala natin, gumagawa tayo ng kabutihan o nag-iintay tayo, nagtitimpi. Pero ang totoo niyan, ginagawa mo yung lahat ng yun para sa'yo. Ayun tawag doon, check yung selfishness doon. So, lagi niyong tatandaan, gumawa ka man ng tama o mali, kung para yun sa sarili mo, selfishness ang tawag. Let's reflect. Ito yung kaninang patience mo, di ba? Nagtitiis ka sa mga maling ginagawa ng mga tao sa'yo para walang gulo. Di ba minsan, umiiwas ka. Ayaw mong makipag-away dun sa nambubuli sa'yo kasi ayaw mo ng gulo. Ayaw mong mapatawag yung nanay mo with plastic cover. Then, nagtitiis ka ng gutom o ng antok para makuha o magawa ang gusto. Sinabi ko na yung kanina, nag-iintay ka para sa mga late, para maiyabang mo na mas okay ka. Sasabihin mo, late na naman siya. Ako, hindi ako late. Diba? Nag-iintay ka sa crush mo na may jowa para maagaw mo siya. Minsan, ang antay mo may the moves. Parang lala moves, di ba? Then, nakikinig ka lang sa ibang tao para makapag-isip ng rebat. Minsan, may nagagalit. Tapos tahimik ka lang, nakikinig ka lang. Tapos bigla kang Ikaw yun eh. Ikaw yung may kasalanan dito eh. Diba? Nagsisisiyan na kayo. Hindi, ikaw. Diba? Minsan, ginagawa natin yung mga bagay na to. Hindi para sa tao o sa ibang tao o para sa Panginoon. Ginagawa natin yun para sa sarili natin. Huwag natin i-apply sa patience. Sa lahat ng ginagawa natin. Isipin mo, bakit ka kaya nandito? Bakit kaya umaatin sa church? Bakit may mga musicians dito? Bakit ako nandito? Isipin natin, bakit kaya ako nalilate? Bakit kaya ako may nagagawang mali? Bakit kaya lagi akong magagalit? It always boils down doon sa pagiging selfish natin. No? So, yan yung tatlo. And, everything that we do for ourselves ay pagsasanay sa puso na dapat gawin natin ang lahat para sa ating kasiyahan. Kaya tayo mabilis magalit kasi may taong nagtatanggal ng kasiyahan sa'yo. Pinapangalagaan mo yon. Then, anong nangyayari? Gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng mali para sa sarili mo. Ibig sabihin lang nun, even though gumagawa ka ng tama, sinasanay mo lang yung puso mo na masatisfy sa kasiyahan na nararamdaman mo. Ganon tayo nagiging selfish. Gusto mo maging masaya. Gusto mo wala ng pag-aantay, wala ng paghihirap, wala ng sakit. Gusto mong magstay na maging masaya. Kaya pinapamukha sa atin ng mundo ngayon na maging masaya ka lang para makalimutan mo yung kamatayan. Kasi yun yung pinakakinakatakutan natin lahat.
kamatayan. And that's why, kailangan mo maging masaya lang para malimutan mo. Balang araw, mamamatay tayong lahat. At di natin alam kung saan tayo pupulutin. No? Yan yung problem natin. Problem lang yan. Problem ko rin na namatay yung cellphone. Next. Ayan, gumalaw pa. Yan. Sabi dito, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Alam naman natin yan, na yung sa puso natin, nanggagaling, yung mga panloloko, mga masamang na lumalabas sa bibig mo. Mga bagay na ginagawa mo dahil sumusunod ka sa feelings mo, imbis na sa kung ano yung tama. Next. Sabi dito sa Psalm 37, 7-9, sige tayo para walang kumihikap. Di okay. Sige, basa. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Stop being angry. Turn from your rage. Do not lose your temper. It only leads to harm. For the wicked will be destroyed, but those who trust in the Lord will possess the land. Psalms 37, 7-9. Ang salita ng Diyos. Sige, upo na tayo. Wala nag-amen pero okay lang. Amen. Wala amen Walang ganun So, ito yung ating verse for this afternoon. Be still in the presence of the Lord. Sige, next. Ito yung ating, ano ba yung patience ng isang Kristiyano? Next. Sige, next. Hindi si Kristiyano yan, yung kapatid. Yeah. Number 1, following God's word and dodging the schemes of our feelings. Sige, next. Hindi na yung yung conflict yung dinadodge mo. Ang dinadodge mo na dito, yung schemes nung nararamdaman mo. Once na may nangtingki sa'yo, sabi ni Raymar, kapag may nangtingki sa'yo, or may nang-asar sa'yo, mag-iisip ka muna, papatulan ko ba to? Anong sinabi mo, Lord? Lord, ano ba yung tama, Lord? In the first place, kapag yung feelings mo nakikipag-communicate na sa'yo, makipag-communicate ka sa Panginoon. Kasi dapat hindi ito yung masunod. No? Sige, next. Following God's word. Paano mag-follow sa salita ng Diyos? Sige, next. Magbasa ka. Kasi mahirap sumunod kapag di mo alam kung ano yung susundin mo. Basic na basic. Sabi sa verse dyan, be still in the presence of the Lord. Yung be still in the presence of the Lord, yun yung mga time na nagbabasa tayo ng Bible. Mga time na nagpe-pray tayo. Kapag nahihirapan tayo, nagpe-pray tayo. Kapag bored ka, nagbabasa ka. Kapag may nangtitingki sa'yo, may nakakaasar sa paligid mo, nagpe-pray ka. Ganon yung mag-still sa presence ng Panginoon. And wait patiently for Him to act. Always be reminded na pagdating din sa mga paghihigante, lagi nyo tatandaan ng paghihigante ay sa Panginoon. Kaya, tinawag tayo ng Panginoon na magmahal lang. Kasi in the first place, ang Diyos lang may karapatan na maghigante sa kasalanan. Kasi siya yung righteous, tayo hindi. Okay? Next. Anong isa? Dodging the schemes of our feelings. Para ma-dodge natin yon, mag-iisip tayo. Mag-i-stop ka. Red signal. And mag-iisip ka. Hindi yung para kang yung bull na kapag nakita ng red, susuguri mo agad. Kapag yung feelings natin is talagang ang init, talagang sumasabog na, gamitin natin yung ating isipan. And kapag ginamit natin yung ating isipan, anong sabi dyan? Fret not yourself over the one who prospers. Balik-balik. Ano mo yung joke mo? Hindi, kanina pa yun. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Para magawa natin yung mga yan,
it requires na dapat mag-isip tayo. Kasi kunyari, nagawa na natin magbasa ng Bible, nakakapag-pray tayo sa Panginoon. And at the same time, nakakalma nun yung feelings natin at nakakapag-isip tayo ng tama. Para sa mga may alam sa gawain ng utak, kapag mataas yung emosyon mo, hindi ka talaga makakapag-isip. And that's why, kapag nagagalit ka, punta ka muna siya. Doon ka sumigaw, di ba? Pero huwag ka sumigaw. Kasi, huwag ka sumigaw. Alam niyo ba yung yung mga nagsasabi na pumunta ka lang sa bundok tapos sumigaw? Ang implication ay hindi para konsintihin yung feelings mo na dapat ibuhos mo lang yung nararamdaman mo palagi. Kasi sa mga Kristiyano, lagi tayong nagpipigil. Lagi tayong nagtitimpi, nagtitiis. Kasi merong Diyos na nagtiis para sa atin. Kaya that's why yung pupunta ka sa bundok para sumigaw, pupunta ka sa CCR para sumigaw, pumunta ka dun sa mga mall na nagbabasag ng bottles, diba, sa padera. Hayop ka! May ganun sila, diba? Huwag niyong sasanahin yung ganun. Kasi katulad yung sinabi ko kanina, ang problema natin is sinasanay natin yung puso natin sa mga ganung feelings. Na dapat sundin mo yun. Dapat mailabas mo to. Dapat malabas mo yan. Tama naman na nagdudumi tayo minsan, nagsisiyar tayo minsan. Yun yung mga tama. Healthy yun para sa katawan natin. Huwag kayong magpipigil. Okay? Pero yung pagpipigil ng feelings, walang masama doon. Dahil yung feelings na yon, hindi natin siya pinipigilan, kundi inirarant natin sa Panginoon. Lord, alam mo ba si Raymart? Grabe. Lord, alam mo ba si Mayan? Hindi naman ako pinansin. Mga ganun ba? Kasi ang nais ng Panginoon ay ang lumapit sa Kanya yung mga bata mag-isip. Kasi merong bang lalapit sa Panginoon na mayabang na, Lord, alam mo ba, ang ganda nung nung nakuha kong jowa. Pero si Lord na nagbigay nun. Diba? So, always stop and think. Next, highlighting, hindi na yung other sins, but God's patience and love. Kung ganun tayo mag-highlight sa kasalanan ng tao, dapat ganito rin tayo mag-highlight. Marami rin. I-highlight mo, di makapasok yung ko. Ayan, yan. I-highlight mo yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-aantay niya sa'yo, Actually, hindi ako naubusan ng resources. Inulit ko lang talaga yan para sa... Okay. So, paano paano i-highlight yung patience ni Lord and yung love niya? Sige, next. Remembering that God is always with us. Sinare ko to nung last week, na lagi niyong tatandaan, kapag meron kang nararamdamang masama, kapag meron kang desisyon na gagawin, always remember that God is always with us. Kasi once na, kunyari nakita mo yung pantalon ng tatay mo, nakasabit mo sa pintuan. Paglapit mo doon, naalala mong kasama ko si Lord. Hindi mo na kukunin yung barya doon. Diba? O kaya, kapag may gagawin kang kasalanan, kapag naisip mo na si Lord na laging nandyan, nasa likod mo lang, katabi mo, hindi mo na gagawin yung kasalanan niya. Kasi you know na yung Diyos na nagmahal sa'yo, ayaw niya na gawin mo yun. Okay? Next. Sabi dito sa Hebrews 3-5, always remember, keep your life free from love of money. And be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Makontento ka na dun sa benting nasa loob ng bulsa mo. Huwag mo nang kunin yung sa bulsa ng tatay. Maging kontento tayo sa kung ano lang yung laman ng utak natin. Huwag tayong masyadong ma-down na ginawa mo na yung best mo pero hindi ka pa rin pumasa. Huwag tayong ma-down kasi first of all, lahat nung kaya nating gawin, binigay yun sa atin ng Panginoon. Miski yung paghinga mo. Kaya mo nagagawang huminga, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa Panginoon. Kaya, kung meron man tayong aangkinin, ang kaya lang nating angkinin ay si Kristo. Wala tayong kayang ipagmayabang. Kahit anumang meron tayo. Mayabang ka na maputi ka. Joke lang. Pwede naman ito.
Diba? Alam niyo yun, maging kontento. Huwag kayong ma-down kapag yun yung nakuha niyong grades. Huwag kayong ma-down kung ganun yung trato ng magulang sa inyo. Huwag kayong ma-down kung ganun yung trato ng mga kaibigan niyo sa inyo. Kasi always remember na kahit mawala man lahat ng yan, lahat ng meron ka, lagi nating tatandaan na God will never leave us nor forsake us. Lagi kanyang welcome na may wide arms. May wide arms. Okay, next. And ask Him, what should we do? Minsan kasi, kaya tayo hindi nagpe-pray, kasi feeling mo, alam mo na yung gagawin mo. Lagi mong, tendency kasi natin na gumawa ng paraan para sa sarili natin. Isalba yung sarili natin, maging selfish. Kaya ang tendency natin, wag mag-pray at wag humingi ng tulong sa Panginoon. Kaya tayo nagbabasa, kaya tayo nagpe-pray, kasi mahina tayo eh. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan ko si Lord. Makasalanan ako, siya perfecto. Siya yung kailangan ko sa buhay ko. And that's why, sabi dito sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, yung wisdom, ibig sabihin yan, yung knowledge, ina-apply mo na. Nagagawa mo na kung ano yung dapat mong gawin na tama. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to you. To all, without finding fault, and it will be given to you. Lagi niyong tatandaan, kung kayo, malagi kayong magagalitin, always pray, Lord, bigyan mo ako ng patience. Lord, bigyan mo ako ng love para sa taong yun. Para dun sa kaibigan mo yun. Lord, bigyan mo ako ng courage na pumunta sa harapan at makapag-report ng walang hiya. Na walang hiyang nararamdaman. Hindi yung walang hiya. Yung walang hiyang nararamdaman. Some of us na hiyang pumunta sa harapan. Pero yung mga ganung bagay, hinihingi natin yun sa Panginoon. Lakas ng loob, courage. English ko lang, di ba? Next. Pangatlo, use patience and impatience to show grace and forgiveness. Bakit sinama ko pa yung impatience? Kasi hindi mawawala sa atin na maging, alam mo yun, nagmamadali ka, talagang gusto mo na, di ba? Tagal mo sa CR. Di ba? May ganun. Next. Ayan. Yung PhD na sa selfie, tuturo na siya ng grace and forgiveness. Sige. Tanggapin nyo lang. Okay. So, kanina, ito yung problems natin, no? Dodging conflict and not solving the problem. Ano yung dapat mong gawin? Next. Open the conversation. Forgive and offer help. Bakit ko sinabi na use patience and impatience? Ibig ko sabihin sa use patience, once na nag-iintay ka, nagtitimpi ka, meron kang dapat ginagawa. For example, yung nanay mo galit sa'yo. Minsan, tendency natin, lalabas ng bahay. Ang gulo sa bahay, ayoko sa bahay. Pero, imbis na ganon, titiisin mo, makikinig ka doon sa lahat ng mga sinasabi niya. And then, anong gagawin mo? Hindi lang yung nakaupo ka lang tapos maghuhugas ka na. Anong gagawin mo? Minsan, hindi natin ito magawa eh. Hindi nga natin minsan maisip. Sabihin mo, habang naghuhugas ka na, di ba? Pag ginagalitan ka na, maghuhugas ka! Tapos ngayon, naghuhugas ka na. Iba pang humahagod. Imbis na ganon, sabihin mo, sorry, maghuhugas na. Ano pa ba yung mga dapat na gawin? Alam nyo, minsan, yan yung kailangan natin. Open the conversation. Hindi yung manghuhula yung magulang mo sa'yo, ano ba yung nararamdaman mo? Or yung mga kaibigan mo sa'yo, manghuhula pa. Malungkot ka ba? Tapos bigla kang hindi magsasalita, di ba? Dapat lagi tayong sumagot sa lahat ng tanong. Sumagot sa lahat ng mga nakikipag-usap sa atin. Magpatawad sa lahat ng mga gawa ng kasalanan sa atin at laging magbigay ng tulong. Ganon natin. Huwag i-dodge yung conflict. Ganon natin i-solve dapat. No? Next. Highlighting other sins. Anong dapat natin gawin? Remember how sinful you are. Ang i-highlight mo kung gaano ka makasalanan. And how important it is to recognize that we need God's grace and forgiveness. Kapag masyado kang mayabang, hindi ka darating sa puntong
mundong ito. Kung masyado ka mapagmalaki, masyado mong nakikitang maraming kamalian yung mga tao sa paligid mo, mahirapan ka natanggapin yung biyaya ng Diyos at pagpapatawad niya. No? Next. Selfishness. Oh. Lagi nating pambato dyan is remember who God is. Lagi nating matandaan kung sino ang Diyos sa atin. Kaya tayo masyadong nag-aalala sa buhay natin. Kasi hindi natin makita yung Diyos na nag-aalala para sa'yo. Yung Diyos na nag-aalaga para sa'yo. Yung Diyos na laging available para sa atin. Yung Diyos na kayang mahalin ka kumpara doon sa pagmamahal na kaya mo sa sarili mo. Kung piling mo, mahal mo yung sarili mo, mas mahal ka ng Diyos. Okay? Another one is, and what God has done for us. Siyempre, hindi lang basta kikilalanin mo lang siya. Sa pagmamahal, merong ginagawa palagi. Hindi yung nakaupo ka lang. O nakaupo lang siya dun sa trono. Sa pagmamahal, laging may kasamang good works. Laging may ginagawa. And yun yung ginawa ng Diyos. Hindi lang niya sinabi na mahal kita. Kundi bumaba siya at pinaramdam yun sa'yo. Mahal kita. Mahal kita. Next. God wants, maalala natin yung gusto ng Diyos at yung gusto at yung mabuti para sa ibang tao. Lagi niyong tatandaan, wala na tayo dito sa equations na to. Hindi mo na dapat isipin kung ano yung kailangan mo. Kasi may mga tao na naibinigay si Lord sa buhay mo. Magulang mo, mga kaibigan mo. Sila na yung nag-aalaga para sa'yo at nagre-represent sa Panginoon. Kung masyado ka nag-aalala sa sarili mo or na baka mawala yung kasiyahan sa buhay mo, lagi mong tatandaan na mayroong Diyos na laging nakaabang at magbibigay ng kasiyahan. Sino mas better magbigay ng kasiyahan? Ikaw o yung Diyos na nagmamahal sa'yo? No? Next. So what does patience for the things of this world really mean? Ito yung ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin talaga ng pagiging patient sa mga bagay dito sa mundong ito? Kasi minsan, nabubuhay tayo dito para sa mga bagay sa mundo na to. And ano ba dapat yung gawin natin? Sige, next. Hindi yung magtitimpi lang tayo. Yung magtitimpi ka lang. Kundi, pipiliin nating hanapin ng forever. Yung forever, hindi, ang tinutukoy natin forever dito, hindi yun yung crush mo. Kundi yung nais ng Diyos. It will be forever para sa'yo. Imbes na, ang hanapin mo ay yung mga temporary lang na bagay. Gusto mo ng iPhone? 1 taon lang yan, luma na. Hindi na yan new phone. Sa Diyos, lagi kang brand new. Sabi sa salita niya na, if anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. Ayan, basahin niyo yung mga nakalagay natin verse dyan. Di ba? Hindi lang yan display. Para rin sa atin yan. Para sa makita natin na lahat ng bagay na kailangan natin ay sa Diyos lang natin makikita. Mahal na mahal mo yung pag-aaral mo. Mahal na mahal mo yung magulang mo. Mahal na mahal mo yung trabaho mo, yung mga bagay na kung saan ka masaya. Lahat ng yon mawawala. At ang forever ay nasa Diyos. Kaya naisip mo, yung nais niya. Kasi ikaw lang, Lord, yung magiging permanent. Siya na yung permanent marker sa buhay natin. Next. What does patience for others really mean? Okay? Hindi yung magtitimpi ka lang. Kundi pipiliin nating magmahal at magpatawad imbis na magpadala sa nararamdaman. Hindi ka nagpapadala sa nararamdaman mo. Ang unang response mo is magmahal at magpatawad. Humingi ng tawad. Yun yung lagi nating response pagdating sa ibang tao. No? Okay, next. Sabi dito sa James 5:7-8, be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Imagine,
Sinasabi ng writer sa Bible na maging patient ka sa pagdating ng Panginoon. Mapapaisip ka, ano makukuha kong benefits dyan, Lord? Ba't ko antayin yung pagdating mo? Kasi siya nga lang yung forever sa mundo ito. Yung iPhone mo, hindi yan babalik ulit. Bibili ka lang ulit ng bago. Pero sa Panginoon, babalik siya at i-redeem niya tayong lahat at makakasama natin siya forever. And lahat ng kasiyahan na nais mo, siya yung magbibigay. Lagi niyong tingnan. Di ba lahat ng mga bagay sa mundong ito, saglit lang yung kasiyahan. Kumpara doon sa ibibigay ng Diyos na mag-last forever. No? Next. The root of patience is waiting for the coming of the Lord. Kaya tayo merong paghihirap sa mundong ito, struggles, puyat, gutom, panghihina. Dahil yun sa lahat ng kasalanan nating nagawa. Yun yung kabayaran ng kasalanan natin. Yun yung consequence ng kasalanan natin. Na yung buong mundo naghihirap, nag-struggle, na parang nanganganak na nanay. Ganon kahirap yung nararamdaman ng mundong ito ngayon. At ang tanging lang magpapatanggal ng sakit na yon ay umuling pagbabalik ng Diyos. Hirap ka na ba sa buhay mo? Hintay mo ang Diyos. Kasi sa pagdating niya muli, lagi ka nang naangiti. Sabi ko dito, sige next. Sa pagdating niya, wala na tayong iintayin pa. Wala ka nang kakagagalitan. Hindi ka na maiinip sa kahit ano. Hindi ka na magtitimpe, hindi ka na magtitiis. Dahil sa piling niya, lahat ay nasa atin na. Dahil lang lahat ay nasa Kanya. Siya ang nag-create ng lahat. Siya ang may-ari ng lahat. Imagine, wala ka nang iintayin. Wala ka nang paghihirapan. Wala ka nang aabangan pang iba. Kasi, na-meet mo na siya on that moment. No? Actually, maraming mawawala pagdating ng Panginoon. Kasama na doon yung patience. Hindi ka na mag-iintay. Kasi yung iniintay mo, nandun na. Next. Patience comes from peace. Lagi natin tatandaan yan. Na kapag mapayapa, kapag alam mo ang Diyos mo, the God of peace, laging nasa tabi mo, laging nasa likod mo, laging nasa harapan mo, laging mong kasama sa gabi, you will have this patience. Na kapag may nanggalit sa'yo, may nang asar sa'yo, hindi ka agad magagalit. Kapag naiinip ka dun sa isang bagay na gusto mo, hindi ka maiinip. Kasi alam mo na yung kasiyahan mo sa Panginoon mo lang makikita at yung Panginoon mo lagi mong kasama. Kaya sa mga nagsasabi na feeling ko ang layo ko sa Panginoon, hindi totoo yun. Dahil God is always there, laging nakayakap sa'yo. Ikaw lang nag-iisip nun na nalalayo ka. Ikaw lang nag-iisip nun na makasalanan ka na at di ka na mahal ng Diyos. Ikaw lang nag-iisip nun. Pero simula nung na-meet ka niya, simula nung naniwala ka sa Kanya, hindi siya nagbago sa'yo. Then, peace comes from joy. Masaya ka syempre. In every moment of your life. Kahit malungkot ka, sabi mo, okay lang. Kasi meron pa rin akong Diyos na nagpapasaya sa akin balang araw. Dahil tatanggalin niya lahat ng paghihirap ng tao balang araw. And joy comes from love. Lahat ng mga ituturo namin sa inyo sa mga susunod pang topics, laging nandito nagmumula yan sa love. Kaya kung hindi mo alam magmahal, hindi mo alam kung paano maging masaya, hindi mo alam magkaroon ng peace, hindi mo alam kung paano maging patient, maging mapagtimpi. No? Next. And patience comes from love. Lagi natin tatandaan. Yung patience, peace, joy, galing yan sa love. Lagi niyong tatandaan.
Napakasimple lang ng Bible. Sa love lang nanggagaling lahat ng pangangailangan natin. Lahat ng kailangan ng nawawala sa puso natin, pagkukulang at sakit na binibigay ng mundo. No? Sabi dito sa verse, sige next. The Lord is compassionate and merciful, slow to get angry sa ating mga kasalanan, and filled with unfailing love. Unfailing, hindi papalya. Maraming pumapalya man sa atin, pero ang Panginoon natin hindi papalya na laging magsabi sa iyo na mahal ka niya. Sa Psalms 103:8. Then next, sabi sa 1 John 4:7-8, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Kapag nagmamahal ka, kilala mo ang Diyos. Pag nagmamahal ka, it means lagi mo siyang kasama. Alam mo na lagi mo siyang kasama. And anyone who does not love does not know God, because God is love. Lagi niyong tatandaan na lahat ng bagay na meron tayo ay nanggagaling sa Diyos. Kahit na yung love na hinahanap-hanap mo sa mga magulang mo, yung love na hinahanap mo sa mga kaibigan mo, sa crush mo, walang katumbas yung binibigay ng Diyos sa lahat ng yun. Next verse. Sabi sa verse 10, and this is real love. Ito yung dapat hinahanap natin in every day of our lives. Not that we love God. Hindi dahil mahal natin ang Diyos, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Sins na nagsisira ng pamilya, sin na nagsisira ng relasyon sa kaibigan, sa mga tao na sa paligid natin, kasalanan na sumisira sa mundong to. Siya yung magti-take away nun. And tinanggal niya yon by sending His Son as a living sacrifice for us. Always be reminded. Next verse. And this is God's patience. Ito yung pagtitimpi ng Diyos para sa ating lahat. Sa pagtitiis ng Lord, pinakita niya na deserving tayo ng galit niya, pero nang binigay niya ang galit niya kay Jesus sa krus, naranasan natin ang wagas na pag-ibig niya. Imbis na yung galit yung naranasan natin, hindi natin siya naranasan, kundi nakita natin doon sa krus, na yung galit binubuhos kay Jesus para maramdaman natin na tayo ay mahal ng Diyos at binayaran na ang ating mga kasalanan. At lahat ng lalapit sa Diyos ay tatawaging anak at tatawaging mahal. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Sabi dito, God's patience reveals His unwavering commitment to show His love by redeeming us sinners from His wrath through the cross of Jesus Christ. Ganun siya ka-eager. Yung unwavering commitment niya sa pagpapakita ng pagmamahal niya sa'yo doon sa cross ng Kalbaryo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun siya nagtimpi. Imbis na lipulin tayo, doon pa lang sa una na kumain ng prutas si Adam and Eve nung nagkasala sila. Pwede niyang i-wipe out agad yung mga tao, pero hindi. Nagtimpi siya kasi magbibigay siya ng anak na kung saan doon niya ibubuhos yung galit niya upang di natin maranasan. Ganon nagtimpi ang ating Panginoon sa ating lahat. And dalangin ko na kapag magtitimpi tayo, magtitiis tayo para sa ibang tao, sa mga bagay na nais natin, always be reminded that God is always there. Siya yung kayamanan na kaya nating ipagmalaki. Siya lamang. That is yung patience ng ating Panginoon sa ating lahat. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, thank you, Lord, Panginoon, for this patience, Panginoon, for this love, Panginoon,
na ipinaramdam mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat na hindi yung galit mo yung pinaramdam mo sa bawat isa, kundi yung pag-ibig mo, Panginoon, kay Jesus. Lord, thank you, Lord, na lagi kang nasa likuran namin, nasa tabi, nasa harap, Panginoon. Nag-guide, nagko-comfort, Panginoon, nagpo-protekta, Panginoon, sa kasinungalingan ng mundong ito, Panginoon. Lagi mong bigyan kami ng mapayapang puso, Panginoon. Calmer heart, Panginoon. Kung saan, pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa mga problema, Panginoon, magawa naming huminto, Panginoon, at mag-isip, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, at kung ano yung ginawa mo, Panginoon, at kung ano yung nais mo para sa amin, Panginoon. Yun lamang, Panginoon, ang siyang matimo sa aming isipan at magbago ng aming puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, in every day of our lives, always remind us of your love, Panginoon. Kasi doon lang sa love na yun, Panginoon, nanggagaling, Panginoon, lahat ng bagay na makakapag-satisfy ng aming mga puso. At makakapagsabi na maraming salamat, Panginoon, na ako ay yung niligtas, na ikaw ay nagtimpe, Panginoon, at nagbigay ng kapayapaan sa puso kong naguguluhan, Panginoon. Maraming salamat at binibigyan mo ako ng kasiyahan at pagmamahal, Panginoon, na nanggagaling sa'yo. At lahat ng iyon ay naging posible dahil sa anak mong si Jesus. Nagbayad, Panginoon, ng aming utang, Panginoon, sa aming mga kasalanan. We are so thankful of that, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, for this blessing, for this word, Panginoon. Let these Rema words, Panginoon, manatili, Panginoon, sa aming isipan. Magbago ng aming isipan, Panginoon, at mag-guide sa aming puso, Panginoon, kung ano yung dapat naming gawin at kung anong pagmamahal yung dapat naming ipakita sa bawat isa sa mga taong nasa paligid namin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo na po namin itinatasaglit na to sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.